Purihin po ang Panginoon sa napakagandang umagang ito, mga kapatid. Happy Monday po sa bawat isa. Masaya po ako na makasama po kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Halina't muli nating buksan ng isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Pagbati po mula sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ako po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa at lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga. At ako po ang inyong devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Our topic for this morning is Amazing Grace. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan, sambahin ng Panginoon sa awiting ito. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to peer, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and fortune be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Praise God po sa awiting ating narinig. Ngayon pong buwan ng November ay ating pong Thanksgiving month. At ito po ay patuloy natin pinapupurihan ng Diyos. At sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa Galatia,
Kabanatang 1, talatang 3 hanggang 5 ng Magandang Balita Biblia. Sumanyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos, sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaan nagahari ngayon sa sanlibutan ito. Purihin ng Diyos magpakailanman. Amen. Nung bago pa lang po akong mananampalataya, isa po sa mga unang narinig kong hymn ay Amazing Grace. And it created an impact sa aking buhay because it describes how the grace of God transform a person from being a sinner to becoming a forgiven. Isang dating makamundong kabataan, hindi hinayaan ng Diyos na manatili sa ganong kalagayan. Bagkus binigyan niya ng pagkakataon makakita ng liwanag mula sa kadiliman. Sa dating buhay na punong-puno ng kalungkutan, kawalang direksyon, kawalang pag-asa, lulong sa pinagbabawal na gamot, sumasama pa sa mga maling gawa, at isa sa sakit ng lipunan. Purihin po ang Diyos at ngayon po ay kanyang ginagamit bilang kanyang lingkod at manggagawa sa kanyang ubasan. I really love the lines that say, that save a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. We all have fallen short from the glory of God, but let us thank the Lord because of His amazing grace, we are pardoned and saved. Amen po. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. We are given the opportunity to be His children and be adopted to His kingdom. This is how God loves us so much. And the Bible teaches us that everything we have from God is given because of God's great love for us. You are saved by God's grace because of your faith. Ephesians chapter 2. You are saved by God's grace because of your faith. Ephesians chapter 2. This salvation is a God's gift. It is not something you possess. It's not something you can be proud of. The United Methodist Church recognize God's grace at work throughout our spiritual journey. John Wesley, the historic founder of Methodist movement, our church, wrote and preached about the role of God's grace to prepare us, redeem us, and continually shape us into the people we were created to be. Itinuro ni Wesley ang biyaya ng Diyos ay makukuha ng lahat at hindi lamang ng piling tao o ng iilan, gaya ng paniniwala ng iba sa kanilang kapanahunan. Isang katotohanan mga kapatid, maliwanag na pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Ang biyaya po ay binigay ng Diyos para po sa lahat. Every time na nasasabi ko po ito, sobra po akong na-amaze sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Wow! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Subalit ang ilan ay hindi po kailanman pinipili na lumapit kay Kristo. Nakakalungkot po ito nang may pananampalataya upang ipagpatuloy ang kanilang espiritual na buhay o paglalakbay sa pamamagitan ng pintuang katwiran. Maging sa panahong ito, patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng paglalarawan niyang biyaya. Nawa po, pinapaalala po sa atin ng ating Diyos sa ating sarili na hindi po ito isang bagay na ginawa para sa kanyang sariling kakayanan. Sa halip, isang regalo na dakilang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nang maranasan po natin ang biyaya ng Diyos, ito ang daan upang angkinin natin ang kanyang kaligtasan. At kasabay nito ang pagbubukas sa atin ng daan tungo sa kabaguhan ng buhay. Bagamat ipinaranas ng Diyos ang kanyang biyaya, magiging ganap lamang ito sa atin kung ito'y ating pahalagahan sa pamamagitan ng ating pagsasapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya naman maging si Apostol Paul ay nakilala at naging ganap ang kanyang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang encounter kay Jesus nung siya ay nabuhay ayon sa biyaya at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, iniligtas na tayo ng Diyos, kaya naman bigyan natin ito ng pagpapahalaga upang maging ganap ito sa ating buhay. When we understand it is as grace,
We acknowledge that God is acting in our lives long before we know it. The Bible put it in this way: God showed His love for us because while we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Being forgiven and loved by God, let us also love Him with all our might. Let us live according to His will, mga kapatid. And let us share to others so that they may also be experience His amazing grace. Katulad po ng ating binasa sa Galatia, Kabanatang 1, talatang 3-5. Bilang mga nakaranas ng biyaya ng Diyos, patuloy nawang sumaati nawa ang kagandang loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Patuloy po natin laging ialay, ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng kanyang ginawa ng kanyang ialay ang kanyang sarili sa katubusan ng kasalanan ng buong sanlibutan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw, aming Panginoon, upang maging ganap po ang mga biyaya na amin po natatanggap. Iparanas mo sa amin na kami po ay patuloy na makasunod sa iyo. Thank you, Lord, for your amazing grace, for forgiving us, for allowing us to experience your love. Lord, I pray this morning, Panginoon, patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang amazing grace na nagmula po sa iyo. At ang aming panalangin, O Diyos, ito po'y aming ibabahagi sa ibang tao upang ikaw ay patuloy na maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid ko ito na mag-work, magtatrabaho, magninegosyo, pupunta sa kanilang mga gawain. Hinihiling ko, Lord, ang inyong gabay, ang inyong pangunguna sa kanilang buhay, maging sa kanilang buong sambahayan. Maging sila po na nag-aaral, hinihingi po ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Purihin ka, aming Diyos. Salamat po sa napakayamang biyaya na patuloy namin tinatanggap sa bawat araw ng aming buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng merong kaarawan at merong anibersaryo ng kanilang kasal. Purihin po ang Diyos. Praise God po sa inyong mga buhay, mga kapatid. Ang aking panalangin, patuloy po magamit ng Diyos ang inyong mga buhay para po sa kanyang kapurihan. Muli po, see you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag to your friend, mga kapatid. And don't forget to subscribe to the Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay pinagpala, maaari po kayo mag-share ng inyong blessings, tithes, and offerings or permission para po sa ating iglesia, para po ito makatugon sa mga paggawain ng ating Lord dito po sa Nax United Methodist Church. Nandiyan po sa inyong screen ang GCash account, maging ang ating pong BD account na patuloy po na ating pong binabahagi upang ang ating po mga malilikom, mga offerings, o mga tinatangkilik ay magamit para sa kapurihan ng Panginoon. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi pong nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating dakilang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po!